Magandang gabi po sa inyong lahat. Hallelujah, purihin ng Panginoon. Tunay nga ng Diyos natin ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nais ko po na mag-testimony pa sa inyo kung paano ko po nakilala ang ating Panginoon. Noong June po yun, si Pastora Nimpa po ay napunta po dun sa amin. Doon ko po siya nakilala at siya po ay nag-share ng Word of God. Nung sinabi ko po sa kanya na kami nga po ay galing sa Pinatubo, pumutok ang bulkan, kaya napadpad po kami dun sa aking pamangking kay Jane. Ngayon po si Pastora Nimpa, siya po yung lagi kaming binabible study niya. Nataniman po kami hanggang sa nung panahon na siya rin ay galing ng Japan. Pagbalik po niya, sinasamahan ko po siya dun sa Casa Dalco, yung kanyang tinutuluyan na hotel. At pagkatapos po nun, ayan, prayer, inaanuhan na naman niya ako ng Word of God. Nagkaroon po ako ng pagkauhaw na kung saan hinahanap-hanap ko yung salita ng Diyos. Nagkaroon ako ng desire na lagi ko gusto, may naririnig ako ng salita po ng Diyos. Salamat kay Pastora Nimpa, siya po yung aking mother spiritual. Kaya yun po noon nagkahiwalay na po kami, hindi na po kami nakita. Binigyan niya ako ng maliit na Bible, nilagyan niya ng pangalan niya, at yun po yung binabasa ko. Hanggang sa marami na po akong na-experience, natuto na rin po ako nung nakakamangha ang ginawa ng Diyos. Dahil ito pong 2021, nagkita na naman, anuhan ko po sa video call, nagkaroon kami ng communication. At ngayon nga po, eto na, naging ka-prayer partner ko na rin po siya ngayon. Kaya nagpapasalamat din po ako kay Pastora Nimpa, at ngayon po ay patuloy din niya na ako ay kanya pong sinishare ng Word of God na hindi ko pa, yung iba na hindi ko pa alam. Kaya natutuwa ako kay Pastora Nimpa. Siya po yung naging channel of blessing sa akin. Kaya hindi ko po makikilala ang Panginoon. Amen. Kung hindi po dahil din siya na ginamit sa akin ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Purihin ang Diyos. At ngayon po, ako po ay isa na ring manggagawa sa church. At ngayon din po, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Una sa lahat, yung buhay na pinagkatiwala niya sa akin, magamit sa kanyang kalooban. Kung ano man yung kalooban ng 2000 po, namatay ang mister ko. Hindi ko alam na paano ang gagawin ko dahil single parents na po ako, at yung anak kong bunso, si Asel, maliit pa po, grade 4. Ang sabi ng pastor ko po dito, sabi niya, o paano yan, Sister Angie, saan ka ngayon? Ano ang desisyon mo? Ang sabi ko doon sa pastor, kung saan po ako gagamitin ng Panginoon, doon po ako. Kaya salamat sa Panginoon dahil nung nakilala ko po yung Panginoon, marami pong tao na mga kapatiran na nakita din niya kung paano kami na nagpe-pray ng aking anak, pati mga bata na alaga namin, natuto pong nananalangin dahil sila po kami, magkakaharap po kami, pati yung mga nanay nung nakita po nila. Kaya iba-iba po yung mga tao na tinirhan namin. Salamat sa Panginoon, kaya kung saan-saan po kami napadpad, may purpose po ang Panginoon. Ngayon, ibinalik na naman po kami dito sa Zambales, at ngayon po kami ngayon ay nandito sa Grace Christian Church, ang church ko po ng Assemblies of God. Kaya purihin po ang Panginoon, at napakabuti. Marami pang gagawin ng Panginoon, at marami pa rin po na mga kapatiran din na nai-enjoy na nila kapag nagsisharean kami ni Pastor Nimpa. Sinishare niya, isinishare ko rin po sa mga kapatid. Kaya purihin po kay Jessa. Si Jessa po, siya po yung akay ko rin sa Panginoon. Yung pong mga kasama ko rin po dito, binabaybulan ko rin po sila. inihahatid ko po sa kanila yung salita ng Diyos. Kaya praise God, maraming salamat, at alam ko na
ang Diyos ay laging nakadepende ako sa Kanya, yung kalooban niya. Hindi ako nagdidepende sa sarili ko, kundi sa Panginoon. Nais ko na makilala ko rin ng lubusan ng ating Panginoon. Amen. To God be the glory po. Amen. Salamat po, Pastora Nimpa. Bless na bless po ako. Dahil ikaw ang ginamit ng Panginoon sa akin para lalo akong lumalim sa Panginoon. Yes. Purihin po ang Diyos. To God be the glory.